Ang Aklat ni Mateo, Chapter 8 Tagalog. Pakinggan ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Pinagaling ang kitungin. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais ko. Maging malinis ka." Gumaling at luminis nga agad ang ketungin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na." Ang pagpapagaling sa katulong ng kapitang Romano. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta, at ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin." Ang sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyenan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman." Ang paglilingkod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sasama po ako sa inyo saan man
kayo pupunta? Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga taong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipaglibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad ni Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad ni Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi nila sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit lamang ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang mga hangin at mga lawa ay sumusunod sa kanya. Mga Gadarenong pinalaya sa pag-aalipin ng mga demonyo. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking sinapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila, kaya't walang sinuman ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang 2 lalaki. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami? Kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain.